Hana Filipino worship at ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapon ay saan ka nabibilang? Saan ka nabibilang? At ang binasa natin ay makikita sa unang Samuel 24, 1-7. Nung nakaraang taon po, nung nakaraang linggo ay ang pamagat natin ay kung saan ka nakatayo. At para mas sabihin natin maging mas personal ang tanong na ito, para sa linggong ito, ang tanong natin is, saan ka nabibilang? Kung titingnan natin, meron tayong mga kinabibilangan na iba't ibang grupo. Lalo na sa atin sa Pilipinas, maraming grupo ang nagtitipon-tipon at tayo upang tayo ay mapabilang sa mga grupong ito o hindi tayo mapag-isa, di po ba? Tayo ay pinapabilang natin ang ating sarili sa iba't ibang grupo. At kung titingnan natin, ang pagkakakilanlan ng grupong iyan na iyong kinabibilangan ay siya mo ring pagkakakilanlan, di po ba? Kung sino sila, ikaw rin yon. Yun yung napakahalagang dapat nating maintindihan. Kung saan ka nakabilang, iyon ang iyong pagkakakilanlan. Kaya sa araw na ito ay tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba talaga ako nabibilang? Pagkat sa pamamagitan ng tanong na ito, makikita natin kung anong pananampalataya ang mayroon ako. Anong pananampalataya ang nasa sa akin. Kung titingnan natin, ang katayuan ng aking pananampalataya ay hindi base sa aking pinapaniwalaan, hindi ito nakabase sa aking kaugalian, hindi din ito nakabase sa sitwasyon ng aking buhay, ngunit ito ay nakabase kung saan ka nakatayo at saan ka nabibilang. Kaya sa araw na ito, napakahalaga na ating tunay na makita sa ating sarili ang kasagutan sa katanungang ito. Ang buhay ng pananampalataya ko ba ay nakabase dahil ganito ang pag-uugali ko? Ang buhay pananampalataya ko ba ay nakabase dahil ganito ang sitwasyon ng buhay ko? O ang buhay pananampalataya ko ba ay nakabase sa mga iba't ibang desisyon na ginagawa ko sa buhay na ito? Napakahalaga po na makita natin ang tunay na dahilan ng ating pananampalataya. At ito ay mahahanap natin sa katanungang saan tayo tunay na nakatayo at saan tayo nabibilang. Sa araw na ito, binasa po natin ang istorya mula sa unang Samuel 24, 1-7. At sa istoryang ito ay narinig natin kanina na si David ay nagtatago sa isang kuweba at ang balitang ito ay nakarating kay Haring Saul. At dahil nalaman ni Haring Saul na nandoon si David sa kuwebang nagtatago, tinipon niya ang pinakamagagaling na 3,000 mga sundalo upang hanapin at hulihin si David. Para sa iisang tao, tinipon ni Haring Saul ang 3,000 mga sundalo. Kung iisipin natin, tama ba ang ginawa ng haring ito? Kung titingnan natin, saan ba siya? Ano bang pananampalataya ang mayroon siya? Saan ba siya nakatayo? Saan ba siya nabibilang? Bakit para mahuli ang isang tao, kaya niyang tipunin ang pinakamanggagaling na 3,000 mga sundalo upang hulihin si David?
Kung titingnan natin sa istorya, pumasok si Saul sa loob ng kuweba. Di po ba? Nung pumasok si Saul sa loob ng kuweba upang dumumi, sabi sa salita, si David ay nasa loob na ng kuweba kasama ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang hukbo. Nandoon sila at nakita niya nung pumasok si Haring Saul. At sinabi, kung babalikan natin sa ika-4 na bersikulo, sabi ng kanyang mga kasama, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Ngunit sa panglima, sabi dito, nang magawa niya ito, nang maputol ni David ang laylayan ng kasuotan ni Saul, inusig siya ng kanyang budhi, ng kanyang konsensya, sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Kung titingnan natin, sino si David? Sa binasa natin ngayong araw na ito, nasa pagkakataon na siya upang gantihan si Haring Saul. Pagkat kung babalikan natin ang mga nakaraang ating nabasa, naghirap at patuloy na naghihirap ang buhay ni David, patuloy siyang nagtatago at patuloy siyang kung saan-saan napupunta. Dahil sa takot niya kay Haring Saul. Dahil ang kagustuhan ni Haring Saul ay patayin si David. Bakit? Nais niyang mapanatili sa kanya at sa kanyang susunod na henerasyon ang kaharian ng Israel. Ngunit alam niya na ang puso ng Diyos ay para kay David. At dahil sa pagkakaalam na ito ni Haring Saul, ang nais niya ay patayin si David. Ngunit nakita natin kung paanong si David ay tumugon sa pangyayari o sitwasyon sa araw na iyon. Nang nakita niya si Haring Saul na pumasok at may pagkakataon na siya upang patayin si Haring Saul, upang gantihan si Haring Saul. Anong sinabi niya? Inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari. At sinabi niya sa kanyang tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Kung titingnan natin ang nangyari sa araw na iyon, hindi lamang naging desisyon ni David na huwag patayin o huwag saktan ang hari dahil iniisip niya na ako ay mabuting tao, kaya hindi ko siya pwedeng saktan o patayin. Ngunit, hindi ang pagiging mabuting tao ni David ang naging basihan niya upang hindi galawin si Haring Saul. Ang sabi niya, huwag ipahintulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Ibig sabihin, alam ni David na si Haring Saul ay ihinirang ng Diyos mismo. Alam ni David kung sino ang Diyos na naghirang kay Haring Saul. At alam niya ang tunay na pagkakilala ni David sa Diyos ang naging dahilan upang hindi niya gawan ng masama si Haring Saul. Kaya matatawag natin na sa araw na iyon, si Haring David ay nagkaroon ng tunay na espiritual na tagumpay o katagumpayan. Bakit? Hindi dahil siya ay mabuting tao. Hindi dahil siya ay may kapangyarihan. Hindi dahil siya ay malakas na tao. Ngunit alam ni David kung sino ang Diyos na humirang kay Haring Saul. Nakikilala niya kung sino ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at nagtatakda ng lahat ng bagay. Kaya kung titingnan natin, makikita natin na alam ni David kung saan siya nakatayo.
makikita natin na alam ni David na siya ay nakatayo sa paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. At kung maiintindihan natin sa lagi nating napag-uusapan sa mensahe, na iintindihan ni David na ang buhay niya ay buhay na nasa panig ng Diyos. Ibig sabihin, ang buhay niya ay nakatanggap na ng gospel. Kaya alam niya kung saan siya nakatayo at alam niya kung kanino siya nabibilang. At sa ibang banda naman, kung titingnan natin ang buhay ni Haring Saul, ang lahat ng kanyang nagiging desisyon ay upang manatili ang kapangyarihan sa buhay niya. Manatili ang kaharian ng Israel sa kanila, sa kanya. Ang nais niya ay puksain ang lahat ng mga tao na makakapigil sa kanya o makaka-impluensya o magdudulot ng pagkawala ng mga bagay na pinanghahawakan niya. Kaya kung makikita natin, ang buhay ni Saul o ni Haring Saul ay tunay na nasa kontrol ng kadiliman. Kaya lahat ng nangyayari o nakikita natin na pag-uugali ni Saul ay punong-puno ng pagkabalisa. Kung titingnan natin, hindi siya naiiba sa kalagayan ng napakaraming tao sa mundo ngayon. Bawat tao na pinanghahawakan ang iba't ibang bagay maliban sa gospel o ang lahat ng tao na nabibilang sa napakaraming iba't ibang sabihin natin na kanilang kinabibilangan maliban sa pagiging anak ng Diyos. Ang lahat ng taong ito ay patuloy at patuloy na nagdurusa ng pagkabalisa sa kanilang buhay. Bakit? Dahil ang buhay nila ay punong-puno ng kadiliman. Ang buhay ni Saul, kung titingnan natin, ay wala sa tamang pag-iisip. At sa patuloy nating pag-uusap tungkol sa gospel, napapag-usapan natin na lahat ng tao na nahiwalay sa Diyos at nagkaroon ng orihinal na kasalanan ay nasa kaninong kontrol? Sa kontrol ni Satanas. At dahil doon, ang mga tao ay patuloy na hindi malaman kung saan ba sila dapat nabibilang, kung sino ba ang dapat nilang bigyan ng tunay na pagsamba. Kaya ang tao ay patuloy na sumasamba sa iba't ibang idolo. Ang tao ay patuloy na sinasamba, walang iba kundi ang kanilang sarili. Na ako ang may kontrol ng aking sarili, ako ang makapagdidesisyon para sa aking sarili, alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang tao ay punong-puno ng kanyang makasariling pag-iisip at makasariling mga sabihin natin plano sa buhay niya. At dahil dito, at ito ay saan nanggagaling? Dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Na dapat ang kanyang buhay ay nailalaan niya sa pagsamba sa Diyos, ngunit dahil sa kanyang pagkahiwalay sa Diyos, ang tao ngayon ay walang ibang kayang magawa kundi ang sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. At dahil dito, ang tao ngayon ay wala sa tamang pag-iisip. Katulad ng nangyayari sa istorya ni Haring Saul. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Walang pagpipigil. Kung titingnan natin, hindi siya naiiba sa kalagayan ng bawat tao na walang gospel sa buhay nila ngayon. Kung titingnan natin, maraming tao ang lulong sa iba't ibang bisyo, sa pag-iinom, sa droga, sa iba't ibang bagay, sa cellphone, maraming kabataan, kahit
mga games, online games, sa pagsusugal, maraming tao ang nailalaan ang kanilang panahon, ang kanilang buhay, ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na ito. Bakit? Kahit alam nila na hindi dapat ito ang kanilang ginagawa. Katulad ni Haring Saul, alam niya na dapat hindi niya ginagawa ng masama si David. At alam niya na ang Diyos ay nalulugod kay David. Ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kaya ang ginagawa niya ay patuloy na hinahabol niya si David, hulihin si David at patayin si David. Katulad ng kalagayan ng bawat tao ngayon na nahiwalay sa Diyos. Hindi natin kayang pigilin ang ating sarili sa mga bagay na patuloy nating ginagawa, ngunit alam natin na ito ay hindi nakakabuti para sa ating sarili at hindi din ito nakakabuti para sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na sa ating pamilya at sa ating mga mahal sa buhay. At kung titingnan natin, ito ay sa kadahilanang ang buhay ni Haring Saul ay nasa espiritual na kadiliman. At kung titingnan natin, alam natin na ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. At ang buhay na ito ay buhay na nahiwalay sa Diyos. Kaya paano ba dapat mamuhay ang isang tao? Upang masagot ang katanungan natin sa araw na ito, saan ba ako nabibilang? Dapat nating alamin ang unang dapat nating maintindihan bago malaman natin kung saan ba dapat tayo tunay na nabibilang. Lahat o karamihan ng tao ngayon sa buong mundo ay nasa loob ng panlilinlang sa kanyang sarili at sa iba. Bakit? Bakit? Na ang buhay ng tao ay nasa loob, ako mismo, nililinlang ko ang aking sarili at dahil nililinlang ko ang aking sarili, wala akong kayang gawin para sa ibang tao, kundi ang linlangin din sila. Bakit ganito ang kalagayan ng tao? Kung babasahin natin, unang-una, ang nasa Genesis 3, makikita natin na ang tao ay nahulog sa orihinal na kasalanan. Bakit? Dahil ang tao ay nakasentro sa kanyang sarili. Paano natin masasabi na ang tao ay nakasentro sa kanyang sarili? Dahil kung babasahin natin ang nasa Genesis 3, lalong-lalo na ang nasa 1 to 6, nakita natin kung paanong si Adan at si Eva ay ang pinaniwalaan nila ay ang iniisip nila na makakabuti para sa kanila. Sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin ang bunga ng punong kahoy na iyan pagkat kayo ay mamamatay. Ang sinabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay, magiging katulad kayo ng Diyos. At nung narinig ito ni Eva, naisip niya na tunay na makakabuti sa kanya na maging katulad ng Diyos. Nakapokus siya, walang iba, kundi sa kanyang sarili. Inisip niya na makakabuti sa kanya ang maging katulad ng Diyos, kaya imbis na paniwalaan ang salita ng Diyos, ito ay kanyang sinuway at ang salita ni Satanas ang kanilang pinaniwalaan. Sa pagpapatuloy, kung titingnan naman natin ang nasa Genesis 6, ang tao ay nakasentro sa bagay. Sa bagay o material na nasa mga material,
na bagay. At ang pinakapangunahing kagustuhan ng tao sa mundong ito ay ang tinatawag nating pera. Hindi ko sinasabi na masama ang pera, pero ang nagiging dahilan, sabi pa nga, nagiging ugat ng lahat ng kasamaan ay pera. Ito din ay nakasaad sa salita. Bakit? Ang buhay ng tao na dapat nakalaan upang sambahin ang Diyos, upang purihin ang Diyos. Ngayon, nakalaan lahat upang makamit ang napakaraming mga bagay na material sa mundong ito. At dahil doon, anong ginagawa ng tao? Hindi maintindihan ng tao kung saan ba siya tunay na nabibilang. Patuloy niyang nililinlang ang kanyang sarili, na dapat ako'y nakasentro sa aking sarili. Dapat ang buhay ko ay makakuha ng napakaraming bagay sa mundong ito. At kung titingnan natin sa Genesis 11, dapat nakasentro ang buhay ko sa tagumpay. Kaya't ang tao ay patuloy na binubuhos ang kanyang buong lakas, ang kanyang buong kapangyarihan, ang kanyang buong pagkatao upang umangat ang kanyang level dito sa mundong ito. Upang siya ay makilala, upang siya ay magkaroon ng pangalan, upang ang buhay niya ay maging matagumpay. Kung ang buhay ng tao ay dito lamang nakapokus, makikita natin na hindi mo nakikita ang tunay na biyaya na binibigay ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung iisipin natin, patuloy mo lang na nililinlang ang iyong sarili. At dahil doon, wala kang ibang gagawin sa iyong kapwa, kundi sila din ay linlangin lang. Hindi mo maibibigay sa kanila ang katotohanan, hindi mo rin maibibigay sa kanila ang tunay na sagot para sa kanilang buhay. Ganito ang nangyari at patuloy na nangyayari sa istorya na patuloy nating pinag-uusapan sa buhay ni Haring Saul. Paano ba ginawa ng Diyos ang tao? Kung titingnan natin sa Genesis 1:31, ang buhay ng tao ay nilikha ng Diyos na may otoridad. May otoridad upang sakupin ang lahat. Ginawa ng Diyos ang tao at sinasabi sa salita na siya ay tunay na nasiyahan sa kanyang nilikha. At yun ay ang tao. At ito yung ika-6 na araw nung nilikha ng Diyos ang tao. Kung titingnan natin, sinabi ng Diyos sa tao na siya ang mamumuno sa lahat ng kanyang nilikha. Binigyan ng otoridad ang tao ng Diyos upang pamunuan ang lahat ng bagay. Ngunit, kung titingnan natin sa Genesis 3:5, kung babasahin natin, ano ang nangyari? Sa Genesis 3:5, sabi dito, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sa oras na pinakinggan ng tao ang salita ni Satanas, ang otoridad o ang espiritual na otoridad na ibinigay ng Diyos sa tao, ito ay nawala. Nawala ang espiritual na otoridad na ibinigay ng Diyos sa tao. Kaya kung titingnan natin sa Roma, 1:22 hanggang 23, ang tao ay naging mangmang. Hindi niya maunawaan kung ano ang pinakamahalaga. Bakit? Pagkat hindi niya alam kung saan siya nabibilang. Ang tao ay naging mangmang at walang alam kung ano ang pinakamahalaga dapat sa buhay niya. Sa pagpapatuloy, ang buhay ng tao
ay patuloy na nasasakop ng kadiliman. Katulad ng mababasa natin sa Genesis 1:2, patuloy na nasa kadiliman ang buhay ng tao at hindi mahanap ng tao ang liwanag. Kaya patuloy niyang nililinlang ang kanyang sarili at patuloy niyang nililinlang ang ibang tao. Kung titingnan natin sa Juan 8:44, tinatawag ni Jesus na ang diablo ang ating ama. Ang buhay ng tao na nasa loob ng kadiliman ay kinukontrol ng walang iba kundi si Satanas. Kaya kung makikita natin, ang buhay ng tao ay patuloy at patuloy na maghihirap. Walang ibang solusyon na makikita ang tao para sa kanyang buhay. Ano ba ang solusyon para sa kalagayang ito ng tao? Katulad ng lagi nating napag-uusapan, ang tanging solusyon ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang naging tunay na pari, na tunay na nagpatawad ng ating mga kasalanan. Siya ang naging tunay na propeta na naging tanging daan upang tayo ay tunay na makabalik sa Diyos. At siya ang naging tunay na hari upang tapusin ang kapangyarihan at paghahari ni Satanas sa buhay ng tao. At kung titingnan natin ang Juan 1:12, ang dapat lang nating gawin ay manampalataya kay Kristo at ang buhay natin ngayon ay paghaharian ng kaharian ng Diyos. Kung tinanggap ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas at tunay ko siyang pinanampalatayaan na siya na ngayon ang naghahari ng aking buhay, ang kaharian ng Diyos ay tunay na aking makakamtan. Kung titingnan natin sa salita, dumating ang kaharian ng Diyos sa tao. At ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa buhay ng tao, ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa buhay ng tao ay magpapawi ng lahat ng takot na meron ang buhay ng tao. Lahat ng takot ay mawawala. Bakit? Dahil ang buhay natin ay nakalabas na sa paghahatol ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo nabibilang sa mga hahatulan ng Diyos. Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa buhay ko na, ang buhay ko ay nakalabas na mula sa paghahatol ng Diyos. Kaya ano ang dapat kong gawin ngayon sa kaharian ng Diyos na ibinigay sa akin ng Diyos nung tinanggap ko si Kristo? Ito ay dapat kong tunay na maintindihan. At aking tunay na ma-enjoy o matamasa ang kaharian ng Diyos. Kung titingnan natin ang buhay ni David, ang espiritual na tagumpay na kanyang nakamit ay sa kadahilanang ang kaharian ng Diyos ay nasa buhay niya na. Kung kinanggap na natin si Kristo, mai-enjoy natin ng tunay ang kaharian ng Diyos. Ito ang dapat nating patuloy na maisip at ito ang dapat nating tunay na tandaan sa ating buhay. Sa unang Korinto 3:16, tayo ay mga templo na ng Diyos.
At ako bilang pinapanahanan ng Diyos, ng Espiritu Santo, tunay ko nang mai-enjoy ang kaharian ng Diyos sa aking buhay. Ngayon ay wala nang takot sa aking buhay. Ngayon ay maiintindihan ko na kung saan ba dapat ako tunay na nabibilang. At sa loob nito, mai-enjoy ko ang tatlong bagay. Mai-enjoy ko ang tatlong biyaya. Unang-una ay ang otoridad ng trono ng Diyos. Kung titingnan natin, maraming tao ang gustong nasa trono. Di po ba? Gustong nasa taas. Bakit? Dahil lang doon ang kapangyarihan. Kung sa makamundong bagay, di po ba? Nais natin na nandun tayo sa taas, nasa trono tayo. Bakit? Sila ang mayroong kapangyarihan, sila ang mayroong otoridad. Ngunit tayo na nakatanggap kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, tunay na binibigyan tayo ng otoridad ng trono ng Diyos. At ito ang pinakamahalagang otoridad na dapat matanggap ng tao bilang anak ng Diyos. Ang pangalawang biyaya ay ang paggawa ng Trinidad na Diyos sa ating buhay. Kung inyo pong narinig na ang salitang Trinidad, ito po ang pundasyon ng ating paniniwala. Tayo po ay naniniwala sa Trinidad na Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. At alam natin na ang Diyos Ama ang nagbigay ng salita at hanggang ngayon ay patuloy niyang ginagawa o tinatrabaho ang lahat ng ginawa niyang salita. Lahat ng ibinigay niya ng salita ay hanggang ngayon, ito ay patuloy niyang binibigyan ng katuparan. Ang Diyos Anak na si Jesus ay patuloy niyang ginagawa ang trabaho ng kaligtasan. Lahat ng mga tao na nandito ngayon sa mundong ito ay patuloy na inaabot ng salita ng gospel upang tunay na matanggap ang kaligtasan sa ating buhay. At panghuli, ang banal na Espiritu, ang Diyos Espiritu Santo, ang kasama natin lagi ngayon sa ating buhay na patuloy na naggagabay sa atin at nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay tunay na makatayo bilang mga anak ng Diyos. Upang tayo ay tunay na maging saksi sa galaw at sa trabaho na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Panghuli, ang sinasabing pagtulong ng mga anghel ay nasa ating buhay. Bakit? Upang ipakita sa atin na ang kaharian ng Diyos ay tunay na nasa aking buhay na ngayon. Ang gustong ipahayag ng Diyos sa ating buhay na tayo bilang nakatanggap na kay Jesucristo, dapat alam natin na tayong alam natin kung sino tayo sa spiritual na ating kalalagayan. Alam natin kung ano ang basihan ng ating pananampalataya. Bakit ako may pananampalataya? Bakit kung kailangan na manampalataya? Kung alam natin kung saan tayo nabibilang, maiintindihan natin na ang pananampalataya na meron tayo ngayon sa Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo ay grasya ng Diyos para sa bawat isa sa atin na tumanggap na kay Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya ang buhay ko ngayon, sa buhay ko ngayon, ang napaka-importante na dapat kong maintindihan ay kung nasaan ang aking focus ngayon.
sa buhay natin, kung hindi natin alam kung saan tayo nabibilang, patuloy tayong malilinlang ng iba't ibang problema. Iba't ibang krisis ng buhay. Iba't ibang sugat na mayroon tayo. Iba't ibang sitwasyon na mayroon ang buhay ng tao. Ngunit kung maiintindihan natin ng tama ang salita ng Diyos, nais niyang ipahayag sa atin. Kung babasahin natin sa mga awit 23:5. Mga awit 23:5. Sinasabi dito na ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Lahat ng bagay, sabi pa nga sa salita, kahit nasa harap ng kaaway, pinaghahanda tayo ng salo-salo ng Diyos. At nakikita ng mga kalaban natin, sila ay atat na atat para tayo ay atakihin. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay walang puso upang umatake sa kanila. Hindi na tayo dapat makipaglaban sa kanila. Ngunit anong ginagawa ng anak ng Diyos? Tayo ay nag-i-enjoy sa inihain na ng Diyos para sa akin. Kaya ano ang dapat na focus ng aking buhay? Hindi na ang problema, kundi ang ginawa ni Kristo sa aking buhay. Si Jesus ay dumating. Si Jesus ay nagdusa. Si Jesus ay napako sa krus. Si Jesus ay namatay. Siya ay inilibing at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay ng muli. At alam natin, pagkatapos ng 40 araw, siya ay umakyat sa langit at siya ay babalik sa araw ng paghuhukom. Ang katotohanan ito ay dapat tunay na nakaimprinta sa aking buhay. At ano pa man ang mangyari, ano pa man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, ang kasiguraduhan ng aking kinabibilangan, saan ako nakatayo, saan ako nabibilang, saan nakapokus ang buhay ko, ang napaka-importante na dapat nating maintindihan sa buhay pananampalataya na mayroon tayo ngayon. At sa panghuli, sa unang Juan 5:18. Unang Juan 5:18. Sa ating konklusyon, basahin po natin ang unang Juan 5:18. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Amen. Sino? Saan tayo nabibilang? Tayo ay nagbibilang sa pag-iingat ni Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas. Tunay nating i-enjoy ang katotohanan ito. Nasa kamay tayo ng Diyos. At sinasabi na hindi sila maaaring galawin ng diablo. Walang kayang gawin ang diablo sa anak ng Diyos na tunay na nag-i-enjoy ng salita ng Diyos, sa panalangin, sa pagbimedita sa salita ng Diyos sa araw-araw. Ang anak ng Diyos na nakatuon hindi sa problema, kundi sa paggabay ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, ay tunay na sabi sa salita, pag-iingatan tayo ni Hesukristo. At hindi tayo maaaring galawin ng diablo. Amen. Nawa po sa buong linggong ito ay tunay nating panghawakan ang katotohanan
na ako ay nabibilang sa kaharian ng Diyos. Ako ay sinasabi na ang aking pagkamamamayan ay nasa langit na. Sinasabi sa Pilipos 3:20. Ang pagkamamamayan ko ay nasa langit na. Kaya kung titingnan ko ang buhay ko ngayon, nasa problema ka man o nasa iba't ibang sitwasyon ka man ng buhay mo ngayon, marami kang iniisip o maraming nagdudulot sa atin ng maraming bagay na maiisip minsan natin na meron bang Diyos talaga? O tunay ba na pinag-iingatan ako ng Diyos? Pero ang katotohanan, sa loob ng mensahe na ating natanggap ngayon, tayo ay nabibilang sa paghahari ni Kristo sa ating buhay. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na ibinahagi sa amin sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya na nag-uumapaw sa bawat buhay ng iyong anak na tunay na nakapokus hindi sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa mga espiritual na bagay na iyong binigay na sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na tunay na aming maintindihan kung saan po kami tunay na nabibilang. At iyon ay sa kaharian ng Diyos na tunay na nagpapalayas ng lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Maraming salamat, Panginoon, na ang paggabay at pagpatnubay ng banal na Espiritu ay tunay na patuloy na mananatili at maghahari sa aming mga buhay. At sa buong linggong ito, Panginoon, makikita namin ang misyon na dapat naming magampanan sa buong linggong ito at sa buhay na ito habang nai-enjoy namin ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.